pangyarihan ng banal na Espiritu. Tatlong klase yan: pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Ngayon po mga kapatid, sabi nga kanina ni Mark ay tayo nagkakaedad na. At habang pansinin nyo, habang papatapos na yung taon, dahil next week ay tapos na yung November, nasa per na tayo, December. So habang papatapos ang taon, mas maganda na pagtawid natin, dapat magbago yung takbo ng ating pag-iisip. Paano natin mababago ang ating pag-iisip? Sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos, yung Kanyang salita. Kasi importante yung mind natin, iisip natin, dapat yan may word of foundation para matibay, matatag. Hindi kayang pasukin ng anxiety, hindi kayang pasukin ng depression, bagkus ay nandyan siya, kumakatok, lumalaban, pero ikaw naman may pag-ibig ng Diyos. At yung anxiety, yung depression, may kapangyarihan ka para tibain at labanan yan. Sa panong paraan, yung mindset natin dapat may word ng God. Kasi importante yung pundasyon. Ang isang bahay, pagka mababaw ang pundasyon, pag pinasok ng bagyo yan, matutumba, bumubuho. Pero pag ang pundasyon matibay, kahit anong baha, kahit anong bagyo, kahit anong sakuna, hindi yan matutumba kahit lumindoy pa yan. Kasi malalim yung pagkakabaon ng pundasyon. Ilagay mo yan sa spiritual life natin, sa buhay natin. Kapag ang isang born again, isang mananampalataya, mayroon siyang word of foundation sa isip. Yun yung nagpapatibay sa kanya. Pag pinasok siya, dumaan yung anxiety. Kasi dadaan lang yan, hindi naman i-stay yan eh. Parang bagyo yan eh. Pag dumaan yung anxiety, dumaan yung depression, dumaan yung problema, dumaan yung karamdaman, dadaan lang yan. Pero hindi ka matutumba. Mayanig ka man, pero hindi ka matutumba. Mananatili kang nakakapit sa salita ng Panginoon. Masabi pa natin, amen. Kung yung angkla ng barko nakakapit sa lupa, kahit anong gawin mo, hindi lulubog ang barko kasi may angkla yun eh. Dapat yung faith natin dapat nakaangkla sa salita ng Panginoon. Amen. Yun yung pinakamahalaga. Ngayon, bakit naghihirap yung tao? Bakit para walang gana sa Word of God, walang gana magsimba? Ibig sabihin nun ay walang pundasyon ang pag-iisip sa salita ng Diyos. Walang pag-ibig sa Diyos. Dapat tayo ay magkaroon ng isang matibay na pundasyon. Kaya kung willing kang ipa-concrete yung heart mo at yung mind mo, yung word ng God na nasa iyo, yun ang magdadala ng matibay na pundasyon sa iyo kahit anong klaseng pagsubok. Masabi ba natin amen? Ngayon, ako dumalaw kay Roger. Nakita ko yung faith ni Brother Roger. At hindi. Dumalaw kami kay Brother Roger. At dito nakatarak yung kanyang pandialysis sa leeg. Siguro, kung kay nanay yun, hindi niya kakayanan yun. Kasi may edad na si nanay. Pero si Brother Roger, dumaan po siya sa bagyo ng pagsubok. Matinding pagsubok. So, babangon, uupo, babangon, upo, higa, di mapakali, unconscious eh. Pero yung word ng God, nandun sa kanya. Amen. So, bagamat yung gasa ng kanyang liig ay basang-basa na sa dugo kasi kailangan ng palitan. Alam niyo naman, pag public ang hospital, masusungit ang mga nurse. Kasi ang private sa public
talaga na kailangan doon may boses ka para magsalita sa kanila para asikasuhin yung pasyente. Pero ang kagandahan nito kay Brother Roger, buong maghapon hanggang gabi walang tulugan, walang kainan, tubig lang. Kasi nga unconscious dahil yung kanyang dugo ay na-infection. Pero ngayon, pwede na siyang lumabas. Kasi okay na eh. Dumaan siya sa gano'n. Nag-test yung faith na sa Panginoon. Kaya itong pamilyang Puluntad, tumadaan sa mabigat na pagsubok. Ramdam ko yun eh. Kasi dumaan din ako dyan eh. Hanggang sa binawian na ng buhay yung misis ko. Kaya sabi ko lang kay Mariel, magpakatatag, alagaan mo maigi ang asawa mo, taniman mo ng pagmamahal, ng pag-asikaso, kahit napapagod ka, kahit nahihirapan ka, kahit ano ang mangyari, taniman mo yan. Kasi pagdating ng panahon, kung ikaw naman ay papanaw sa mundong ito, hindi mabigat ang iyong kamatangan. Pagkos mapayapa at tutulungan ka ng Panginoon. Nakita ko lumakas si Maria. Kasi pa rin yung dadalaw yung pastor at mapahagi na ng salita ng Diyos yung mga tao may pagsubok. Amen? Kaya tayo nandito sa tingin ng lahat, akala lang kung ano yung ginagawa natin. No? Akala nila kung ano lang. Minsan yung church, parang okay lang yan. Ayos lang yan. O yung cell group dito kaya nanay Benny, parang ano lang yan. Daan-daanan ka lang pero one time, pag yan dumaan sa matinding pagsubok at bungang tabi sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos, tayong lahat ay nandito. Basta tuloy lang kay Lord at magpakalalim tayo sa Panginoon. Isa sa the best na dapat nating matutunan sa Panginoon pag mahal natin siya. Si Lord hindi niya kailangan yung pera. Hindi niya kailangan niya. Ang kailangan niya sa iyo, matuto ka. Mababo ka. Kahit magkano, hindi sa laki at sa liit. Matuto kang magbigay. Kahit sa kabila na wala kang trabaho, wala kang income, kung ano yung meron ka, ibigay mo para sa Panginoon. Tama, mali. Totoo po yun. Kasi wala naman sa amount yun eh. Halimbawa ako, kunyari, bago lang ako kay Lord, narinig ko yung message niya. Hanggang tumatagal, nauunawaan ko na. Maliit o malaki, wala ka man trabaho o meron, ang Lord gagawa ng paraan para matuto kang magbigay. Ngayon, magbigay ka ng konti, magbigay ka ng kaya mo, magbigay ka ng maluwag sa kalooban mo, kaya ka nagbibigay kasi mahal na mahal mo ang Panginoon. Masabi ba natin amen? Isa yun sa mga sekreto. Pagkagawa natin yun, unti-unti natin makunawaan ang lalim ng pakikipaglingkod sa Diyos, relasyon natin sa Panginoon. Yun ang kailangan natin matutunan. Sapagkat yun ang napakahalaga. Amen. Siyempre, pag malaki yung income dumadating sa iyo, pinibless ka ni Lord. Siyempre, yung tinatanim mo naman kay Lord, lalaki din yun. Basta bukas ang palad mo sa pagbibigay, payamanin ka ng Diyos, tutugunin niya ang mga pangangailangan mo. Pero kung ang isip mo, yung mindset mo ay walang word of foundation, lagi mo na lang, sige anak, pasensya ka na, ito lang baon mo, pagkasyahin mo lang, mahirap lang tayo. O puro hirap, dinideclare mo sa bahay, maghihirap ka nga. Pero kung sinasabi mo, ito anak, sasabihin ng anak mo, laki ng baon ko, sundaan. Mayaman si Lord kasi pinibless tayo. Dapat ganun lagi tayo. Amen? Kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat, matuto na tayo para sa Panginoon. Amen? O sige, binibigay ko na kay Brother Rudy.